Sa mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. First question. Ayan. Interactive question po ito, mga kapatid. Should churches stop singing songs written by artists or churches that have questionable theology? Sige, sagot po kayo sa comment box, mga kapatid. Dapat ba na itigil ng mga churches ang pagkanta ng mga kantang sinulat ng mga artists or churches na meron pong questionable theology? Ayan. Sabi ho ni Pastor Genesis, yes, ang sabi niya. Okay, may sabi rin ho ni Brother Manny, hindi po. Okay, sige, tignan natin, mga kapatid, kung ano po ang perspective natin dito. Pwede ho bang i-explain ni Pastor Genesis why churches stop singing songs written by artists or churches that have questionable theology? And pwede ho ba kayo magsalita, Pastor Genesis? Ayan. For me kasi, lalo na sa social media ngayon, sometimes kasi yung church, sa lumaki ako as a musician, napapansin ko kayo trending song pinapaawit na. Pero kung minsan, nangyayari kasi, against na sa doctrine at ang tawag nito, doctrine of the Bible, we need to stop para wala pong matisod, lalo na kung nagla-live streaming yung church. Ang iniwasan ko kasi dito yung may matisod po. Kapag kinakanta yung song na merong na nasasagasaan na doctrine ng iglesia or doctrine ng organization. Yan po lang sa akin, Pastor. Thank you and God bless po. Yan. Thank you po for that idea, Pastor. Yeah, that's correct po, mga kapatid. Kung nakakatisod, huwag na lang kantahin kasi makaka-affect din sa growth ng mga members. How about po kay Manny Gadingan Nantes? Ayan, hindi daw. Ano naman po ang iyong perspective, kapatid? Hello po, good evening, sir. Ayan, good evening po. Mga classmate. Sa akin po, depende po sa praise and worship leader. Every kwan po natin, practice ng gabi, siyempre nandun na po na mapili po yung ipapakanta nila ng umaga ng linggo. So I think lahat po yung nasa church po ng umaga ng linggo, I think yun, puro Christian din, wala namang ibang religion na makidalo, kundi yung mga Christian talaga na member sa loob ng church. So yun lang po, sir. Kaya ang sagot ko, hindi po. Kahit sa social media, wala namang as a Christian, hindi naman pwede magpaawit ng worldly po. Yun lang, sir. Ayan, thank you. Thank you for that answer, kapatid. Okay, so may nagsagot ng yes, merong nagsagot ng no. Ayan, how about po kay kapatid na Joel de la Cruz? Okay, tatlo ata yung sagot niya. May yes, and then depende on the theology, and number 3 is no. Pwede niyo bang i-elaborate yung sagot niyo? Sa question number 1 po is yes. For example po, ito lang po sa aking curiosity din dito sa for example dahil malawak na ang freedom of information po natin. So nadaanan ko po itong doctrine ng elevation worship. Si Steve Furtick, yung kanilang Furtick. At may daanan po kasi akong preaching niya na questionable po para sa akin. Kasi he mentioned about sabi niya, if we are created with the image of God, therefore we are like Him. Tapos we are like God, sabi niya gano'n. Hindi naman, hindi lang pagkakamali siguro yun. Dahil nung
kaka-research ko, na pagtanto ko na talagang yun ang kanilang stand. So ngayon, kapag ganun po, and then okay naman yung mga songs nila. So with the wisdom siguro medyo nagbaback off ako sa mga songs nila. Sa number 2 naman po, if a song doesn't mention Jesus or God directly, it depends on the theology. Okay, doon po muna tayo sa first question. Okay po. Pastor ho ba kayo? Pastor Joel? Brother Joel? Hindi po, ano lang po ako. Anak ng Diyos. Okay po. Thank you po, Brother Joel. Ayan. Meron din po dito, ang sabi po, Haven of Worship United. Hello po, good evening po. If the song is theologically correct and rich, ayos lang. Tama. If the song content ang questionable, stop. Okay, so thank you. Now, the source of the song doesn't automatically make it unbiblical. The content is what must be evaluated. Tandaan po natin yan, mga kapatid. I-balance po natin ngayon. There's a balance between song evaluation and ministry endorsement. Kasi, yun po mga ilan mga kapatid, they use songs from questionable sources can indirectly endorse their ministry, which may mislead less discerning believers. So if the lyrics are doctrinally sound and align with Scripture, they can still glorify God. Lalong-lalo na po kapag si Christ ay napipreached through the song. Pero if using their songs, sabi nga ho ng kapatid kanina, causes confusion or stumbling, nakakatisod. Sabi po ng Romans yan, chapter 14, verses 13 to 15, then it may be wiser to avoid them. So kaya nga ho, kailangan nating ma-determine, okay, yun pong culture doon po sa loob ng church. Kaya nga ho, kailangan na si worship leader grounded ng salita ng Diyos. So churches should prioritize biblical truth over popularity. Hindi sabihin na sikat kung Christian, gagayahin na ho natin mga kapatid. Para sa akin to, mas maganda na ng kanta na luma, okay, na talagang theologically correct kesa sa bagong kanta o sikat na taliwas naman sa kung ano po yung sinasabi ng word ni Lord. Amen po ba, mga kapatid? Songs must be filtered through Scripture, regardless of the writer's theology. If the song stands biblically on its own and the church can clarify its message, pwede natin gamitin yun, mga kapatid. Pero doon po papasok yun pong role ng mga pastors, mga kapatid, with pastoral wisdom. Kailangan meron tayo nun to avoid endorsing false teaching. Yan. Thank you so much po sa mga nagsagot sa first question natin. How about sa second question? Gusto ko malaman yung side naman po ninyo or perspective ninyo. If a song doesn't mention Jesus or God directly, can it still be considered a worship song? Ayan, sabi po ni Pastor Jeron Rombawa. Hello po, Pastor. Yes, sabi niya. Okay, pwede ho ba nating tanungin si Pastor Jeron kung bakit siya nag-yes sa kanyang sagot for the second question? Kung ayan, itatype na lang daw po ni Pastor Jeron. Okay, babasahin na lang po natin later, mga kapatid. Okay, gusto kong marinig yung dahilan kung bakit si Brother Ramel Poclo ay nag-yes. Ayan, sige po. Yun, so, you can speak. good evening po. Hello, good evening po. Yun, so, while I was reading po kasi yung question,
I was reminded of the song Good Good Father. Mhm. Yun. So actually yung song po na yun, hindi naman po literally na nabanggit yung name po ni Jesus or God, pero it was speaking on how good the Father is. So para sa akin po, some songs po kasi is they are testimonial on how God po is working on their lives, yon, o kung paano po binago ni Lord yung buhay nila. So sometimes they want to teach lessons po na even though they did not mention the word Jesus or God, still yung song po is directly naka-direct po siya sa goodness po ni God sa buhay nila. Yun na po sa akin po. Ayun, praise God. And tama po yun. How about naman po si Sister Janet? Kaya sabi niya, hindi daw. Ay, tignan naman natin kung ano yung masasabi niya patungkol dito. Pakinggan natin. Hello po, good evening po. Hello, good evening po. Opo. I remember lang po. When you sing po, worship, praise song, you talk about God, the Trinity, and yung parang pong dapat po parating kung as much as possible talaga po, kailangan po ma-mention yung name ni Jesus or ni God. Kasi naniniwala po ko yung preaching, yung worship and praise po, para din po siyang preaching in a song. So you declare who He is, what He has done, what his name is, and para pong naalala ko rin po, every time we pray, we don't, di ba po, we always end in the name of Jesus. So it is, and it also, yung words po kasi powerful. So, and it should be clear and directed. Yun nga po, narinig ko kanina na kapag may mga bago pa pong Christian, pwede rin pong ma-mislead eh. And it can be parang pwede mo i-interpret ng kung paano mo lang siya na-feel or na-intindihan. It should always be based on the Word of God. And His name should always be mentioned. Kung ako po yung gagawa ng song, parang siguro if it's a personal thing po, kumakanta po ako sa bahay and I want to sing to the Lord, okay lang po yun, kahit kasi directly pero when you are leading, parang mas proper po that the Lord's name will always be mentioned po. Just like when we pray and when pastor, pag nagpe-preach po ang pastor, talagang i-emphasize talaga na si God po yung pinipreach, si Jesus po yung pinipreach, ang Holy Spirit po yung pinipreach. So, yun nga po, I will end my answer po na ang praise and worship kasi po for me is also, it's also a message to prepare the people kung na parang connected sila ng message na ipipreach po that on the every service. So yun lang po yung parang explanation to my answer po. Okay, so thank you po, Sister Janet. Ayan, she has a point, okay? And also, depende po yan sa culture natin or kung ano yung motive natin sa mga congregation sa loob ng church natin. Ayan. So, thank you so much for your views po. Okay. Ang sabi po dito ni Pastor Jerome, one of our instructors here, we can use pronouns like you, referring to God or to Jesus. Pero pwede rin po mga kapatid na as worship leader, ayan, kahit man hindi daw mabanggit yung God or Jesus sa isang kanta, pwede i-emphasize natin na si God, ayan, si God ang wino-worship as a worship leader. So, just like it is still worship kasi si Lord pa rin naman yun. Nagbigay ho ng example si Pastor Jerome, yung
Yung You Are by Ron Kennedy. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Sabayan niyo po ako. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. So, I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Just like that song, mga kapatid. So ikaw, kapag ito yung pinakanta mo, maaari na sabihin mo na yung you dyan is God Himself. It is referring to Jesus. If my lyrical poetry ang styler content, which points the song to Jesus. Ayan. So number 2, it depends on the content of the song po. Yun po ang sabi ni Brother Kevin Alos at ni Brother Joel de la Cruz. So always remember po, mga kapatid, that even in the Bible, okay po, hindi na mention yung God doon sa Book of Esther and doon po sa Song of Solomon's. But even though hindi na-mention si God doon, we can really see and observe that God is at work within that story or book of the Bible. So siguro for me, the same thing with worship, songs. Okay po, because worship is not only about naming God explicitly, but directing hearts toward Him. Kunyari, mga kapatid, the Psalms sometimes speak about God without always saying God or Yahweh in every verse, yet they are still worship. Sabi po ni Pastor Jerome, there are songs that are Christian songs pero hindi worship song. Yun po yung sinabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly, singing psalms. So kapag psalms, yung book of psalms, mga kapatid, na nasa Bible. Hymns, yung mga hymnals. Okay po? Yung talagang theologically grounded, yung then sings my soul. Ayan. And then yung po mga spiritual songs, hindi ho lahat worship songs. So, pwedeng testimony, welcome song, call to worship. So, these are songs na ang kausap ay tao. Okay po. And even in Psalms chapter 23 verses 1 to 4, mga kapatid, mababasa po natin dyan. However, for corporate worship, tandaan po natin ito, mga kapatid. Ang sabi po kanina ni sister, clarity is essential. Okay po. A song can still be worship if its entire meaning, yung kabuuan and yung intent, clearly na nag-glorify si God. Even without naming Him directly. Okay? But let me suggest, mga kapatid, but in a church service, it's better to choose songs where the congregation can unmistakably see the connection to God and His Word. So, kung nakikita natin na medyo confusing yung kanta, mga kapatid, iwasan na lang po natin. Ayan, mas maganda hong makasiguro, mga kapatid, sa mga pinapakanta po natin. Ayan, ang sabi ni Sister Marivic, for me, Pastor, it is still a worship song even Jesus doesn't mention in the lyrics. As long as the song is directly connected to Jesus or to God and the message of the song and the intent of the song is a Christian worship song and focusing on a devotion to God. Amen. Praise God. So thank you po for those answers, mga kapatid. Alam ko po na kapag face-to-face ito, alam ko po, madami tayong mga mare-recite na mga ideas may mga iba't ibang views po tayo, mga kapatid. Ito po yung kagandahan ng nag-aaral, mga kapatid, tayo po ay nabubuksan yung atin po mga views, okay, patungkol po sa mga bagay na ganito. Okay,
punta na ho tayo mga kapatid sa pangatlong song. Pangatlong question. Number 3 question, is it wrong, mali ba, for worship music to sound like pop, rock, or rap if the lyrics are biblical? Ayan. Ano po ang sagot nyo dyan, mga kapatid? Okay, sabi po ni Brother Joel, no, music is a language to every group of people. Sabi naman ni Sister Janet, no din. Ayan, parang pare-pares tayo ng mga kasagutan dito, mga kapatid. Sino pa po ang may sagot? Sa mga lives, nanonood po sa live stream, ano po ang sagot ninyo, mga kapatid? Kapag ba pop, tapos rock, o kaya naman rap, ayan, hindi na pwedeng kantahin. Ayan, okay. Sabi ni Eddie Boy Garcia, no po. Ayan. Kay Pastor Genesis, nakadepende po sa culture. Tama po. Okay? Kung ayaw yan ng mga matatanda doon sa church, baka magsialisan sila pag yan ang pinapakanta. Huwag na lang ho natin ipakanta, mga kapatid. Baka ma-misinterpret pa po nila. Ayan. How about the others? Ayan, tama po, Pastor. Baka mamaya mag-hey tayo dyan. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. O mamaya, questionin na tayo ng mga adults natin sa church, mga kapatid. Ayan na, magkakagulo na sa loob ng church. Ayan, iwasan po natin yon. Obviously, mga kapatid, no. Okay? Music style itself is morally neutral. Okay po. It is the message, intent, and cultural associations that matter. Actually, ang early church music, mga kapatid, walang style eh. They often used the common cultural sounds of their time but redeemed them for God's glory. Ang danger lang, mga kapatid, lies when style overshadows substance or promotes worldliness. Yun tayo, mga kapatid. Kung naapektuhan na ang church, na kumbaga nahuhumaling na rin sila sa rap music kahit na worldly affected, mga kapatid, yung song, ay hindi na po pwede yun. Pero yung youth night, okay lang po. Okay? Yeah. Okay lang siguro kapag youth night, mga kapatid. Pero wag naman yung buong youth fellowship, rap ang ginagamit, or rap naman. Okay lang siguro pag presentation, mga kapatid. Pero, i-worship mo si God, tapos mag-rap ka. Alangan naman na praise and worship tapos ang ipapakanta mo rap. Makakasunod garod yung mga matatanda. Okay po. May metal band po na Striper nung 80s and 90s, but they have solid Christian faith. Their concerts turned into an altar call. Wow, okay. Meron po ganong pangyayari pala, mga kapatid. Ayan. So the style is not inherently wrong if the lyrics are biblical sound and the heart posture is to glorify God. But leaders, sa mga worship leaders po, we must discern whether, pakinggan po natin ito mabuti, mga kapatid. Worship leaders must discern whether the style helps or distracts the congregation from worshiping God in His Spirit and in truth. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Yan, si Brother Joel. Sasabi pa po ba kayo or any additional sa atin pong pinag-aralan? Habang pong kino-conclude niyo po yung dalawang klase ng worship leaders, na-remind po ako dun sa topic nung isang 2005 po kasi attend po ako ng worship conference doon sa Taiwan. At siguro alam niyo na rin yung history ng song na to. May share ko lang po para sa mga hindi pa po nakakaalam.
Nung nalaman ko po itong kwento ng song na to, really touch my heart. Yung talagang makikita natin yung ano talaga ibig sabihin ng worship. Ang kwento po ay isang sikat na church dun sa England noong 1990. Talagang mahusay daw po talaga silang mga musikero. At yung mga tao pumupunta dun nag-a-attend sa mga services nila dahil mahusay nga daw ang tugtugan, gano'n. At nagkaroon ng struggle ang church. Ang congregation, nagkaroon ng struggle para sa kanilang yung meaning ng musical worship. So ang ginawa ng pastor nila, if I'm not mistaken, si Pastor Mike Ilavacci sa England. Kung yung church nila, yun lang kung medyo naalala ko. Tinanggal po ng pastor itong sound system at band for a season. Meaning to say po, nag-worship sila, kumakanta sila na wala ng instrument at sound system. Acapella po. Acapella po lahat, tapos raw voice talaga. Ang nangyari po, meron pong isang worship leader doon na nagkaroon ng word sa kanyang heart, na-impress ni Lord sa kanya. Kaya niya po naisulat yung song na Heart of Worship. Kasi kung titignan po natin yung first line lang ng Heart of Worship is when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's worth something na mabibless natin yung heart ni Lord. Tapos sa chorus, napakaganda. Sabi, I'm coming back to the heart of worship. Yun po yung ating first love eh. Kahit wala pa po tayong skill nun, as in zero skill, kung nakilala natin ang Panginoon, gusto lang naman natin magpuri, umawit. Nung nagkaroon tayo ng desire na, Panginoon, gamitin mo ako sa ministry. Gusto kong gamitin mo itong talento ko sa musika para mag-worship sa'yo, magsilbi sa'yo. Yun lang po sa Heart of Worship po. Salamat po sa mensahe ng ating lesson ngayon. Nakaka-enrich po talaga, nakaka-inspire. God bless po sa lahat. Thank you po, Brother Joel de la Cruz. Ayan. So thank you for that additional and even background ng kantang Heart of Worship. At piyaya, sabay-sabay ay lumalagot tayo sa Mobile Bible School. Tayo'y naglalakbay sa pag-aaral ng salita. Tayo'y magwawagi para sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo'y mapupuri sa Kanyang biyaya. Tayo'y nagmamahalan